mahiya naman kayo. At sana seryosohin natin yung mga nag-iimbestiga dito na panagutin lahat ng mga involved dito sa mga katiwalian na to. Kasi sabi ko nga, kung kinulong tayo 2 beses, lumaban tayo. No? Lumaban tayo against corruption. Yun nga yung sinasabi ni Mayor Magalong na kaming 2 ni Colonel Querubin, nakulong kami, lumaban kami sa corruption, lumaban kami sa mga katiwalian. Ikulong ninyo yung lahat, panagutin ninyo yung lahat ng mga involved dito sa mga anomalya na to. Narito po tayo ngayon sa Quezon City at atin pong kakausapin ang living hero na si Colonel Ariel Querubin. Marami po tayong pag-uusapan dahil sa mga nangyayari po sa ating bayan, nararapat lamang na makuha natin ang kanyang opinyon bilang isang militar na lumaban sa korupsyon at iba pang mga issues sa ating lipunan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Dami aso ah. Cute. Hi, Attorney. Magandang umaga. Colonel, kumusta? Ano ako, full-time ako na nagbe-breed ng aso, kaya nakita. Oo nga, nakita ko. Oo. Yung white na, very rare na white pug, na-dispose ko na yung 3. So, ayun, naiwan dyan masama man na kasi nagkakaperahan ko. Sabi no anak ko isa, Dad, let's keep. So, yung 3, pero yung maliliit naman na puggles, na-dispose na lahat yan. So, yun ang ginagawa mo ngayon? Negosyante ka ng mga breeder ka na ngayon ng mga aso? Breeder, and at the same time, it's a hobby. Kasi even before, nung the first time I was incarcerated kasi, yung custodial officer namin, warden, mahilig sa aso. Eh di ngayon, sabi ko si doktora pa noon ng di ba? Hindi pa siya namamatay. Sabi ko, bilhan mo nga ako ng Rottweiler na tuta. So, nung bumisita yung si Colonel Bayabos, sabi niya, Ariel, mahilig ka pala sa aso. Yes, sir. Sige, sabi niya, may dog show doon sa Alabang. Sama ka. Sabi niya, isipin mo, nakakulong ako, no? Sama ako. Haba ng buko na ganyan, no? Nakakulong ka, pero sinama ka niya? Sinama niya ako. Okay. Kaya nga, ang dami kong security. Pagkatapos niyan, bumili uli ako ng isang aso pa para at least makita niya, mahilig talaga rin ako na, dinala naman ako doon sa World Trade Center, sa Pasay na. O ngayon, yung mga dog breeders din doon, dahil puro mga, iba, burgis doon Sabi doon sa mga gwardya ko sino yung VIP ninyo na ang dami niyong gwardya? Ito. Very important prisoner. Napakaswerte ho natin dahil kasama natin ang isa sa mga bayani ng ating bayan. Walang iba kundi si Colonel Ariel Querubin. Colonel, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa Julius at nakakatuwa muli na nagkita tayo naman sa ganitong Oo nga, huli tayo nakita, Colonel, nung campaign para sa senatorial elections. Probably it was a blessing in disguise. Kasi I honestly believe that God carefully planned my life, di ba? But sabi ko nga, yung mga lessons learned dito sa nakaraang exercise, sabi ko nothing has changed. No? Hindi man tayo pinalad, pero our love for our country and our people will never be diminished. Pero ako naman medyo nalungkot ako kasi ako tingin ko kailangan natin ng mga mabubuting tao sa Senado at you could have been one of them, no? Pero yun nga, sadly, ang dami natin mga issue naririnig, Colonel, ngayon, no? So how do you feel about this? Ito mga
narinig natin yung mga corruption sa gobyerno, sa flood control. Well, ever since even platform natin nung tumakbo tayo, no, we were anti-corruption, good governance. Yun ang mga advocacy and platform natin na ano. At nung lumabas ito, hindi ka man magugulat na dati na yan na andyan Pero ito ang pinakamatindi kasi garapalan, no? At saka nung lumabas na yung magnitude, parang ang feeling mo sabi ko nga ako 2 beses ako kinulong. Lumaban ako, no? Sabi nga ni Mayor Magalong kami dalawa ni Colonel Querubin, nakulong kami fighting corruption. No? So, meaning nakulong ako ng 2 beses, lumaban sa mga katiwalian, nanindigan sa prinsipyo natin. Sabi ko nga, ngayon ang napapanahon ba na merong managot, makulong dito sa nangyayari? Kasi kung wala ito, walang mangyayari, ang tiwala ng taong bayan. Mahirap mo na ibalik. Mahirap. Ano pang nakikita mong reforms na dapat gawin? Well, of course, no? Kasi marami naman binabanggit na sila na nagagawin nila, no? Para maging transparent ba yung mga transaction, transparent, and those all the people na involved should be accountable, no? Palagay ko ganun lang kasi itong huli itinago nila no? Yung mga insertions na tinago nila, hindi nila ipinaalam sa Yan ba mga insertions na yan, yung mga project na mga kongresista, na mga senador, ito ba yung narinig mo na dati? Meron na yan. Meron na, no? You have to moderate your greed. You can just imagine. Kunwari, 25 to 30% yung naririnig ko ngayon, pumupunta sa mga proponent. Yes. Yeah. Tapos along the way, yung contractor mo, maraming dadaanan na bibigyan din niya. Anong may iwan ngayon sa project? 30, 40%? Di wala na. Substandard na yung Or even, para kumita rin sila, ghost na. Ghost na, no? So, garapalan. So, in the old days, hindi ganun kagarapal? Sa naririnig mo? Kasi kahit naman nung panahon nga ni Secretary Babe Singson, sinasabi, panahon ni Pinoy, meron na rin yan. Panahon ni Baltasar Aquino, nung panahon ni FN meron na rin yan. Ngayon lang natin nilabas ni PBBM, di ba, na in public. Pero tignan mo, i-trace mo kung saan ba nag-umpisa to. Sabihin natin, 10 years. Para at least makikita natin kung ano yung gaano kalaki yung ninakaw nila sa taong bayan. Sa pakikipag-usap niyo Colonel, sa mga kapwa niyo, mga retired military officers, anong sentimiento nila? Well, parehas kami, no? Parehas kami, we share ba the sentiment ng taong bayan. But of course, sabi ko nga, ano ba yung kung retired ka na? Di siyempre, you can speak your mind out. Yeah. Di ba? As retired ka. But ang bottom line kasi nito, kailangan mo ng na taong bayan mismo, no? Hindi lang kami. No? Hindi lang kami. And kung titignan natin yung mga nakaraang mga yung mainstream na military, yung men in uniform, sila yung nagtitilt talaga. Pero sa akin, yun nga yung nung one time nag-usap kami ni nasa barbershop ako, nagulat ako. September 21 ng umaga, nagpagupit ako bago ako nag-attend nung rally. Would you believe, umakyat si General Browner, the Chief of Staff. Nag-usap kami. Sabi niya, kumusta po, ganyan So alam mo naman kung ano yung gusto niya na maaring gusto niyang humingi ng advice ba, ang sabi ko lang is sabi ko nakikita ko yung nababasa ko, napapanood kita, you know what, you have to be steadfast, kasi you're the fulcrum no? At yung mga ibang sumusulat, may nakikita rin pinapublish nila kasi sabi ko, you should be more discerning. Kasi
maaring yung mga personalities na naandun, may mga kanya-kanyang agenda sila. And yung lesson ba na sa buhay ko na, di ba? Yung bang, kung hindi rin lang kayo buo, wag na kayong mag-attempt na stay united, stay na kung ang standing niyo is anti-corruption, maganda na yan, okay na yan. Pero once kunwari naghati-hati tayo, balik tayo sa dati. Would you believe the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. Hanggang ngayon, meron pa rin akong ibang mga kasama na mga retired na rin. Iba yung tingin nila sa akin. Sa akin nga, mas matindi dapat ang galit ko dahil namatay tayo eh. Di ba? Kaya lang, sabi ko, ano yan eh, in furtherance of your belief ba, yung prinsipyo mo na ganyan. Wala ako, I hold no rancor, I hold no Pero yun nga, meron kasi nagtatanim ng sama ng loob pa rin. Hanggang ngayon, di ba? Gusto ba natin na mabalik tayo doon? Kaya yun ang advice ko na, stay united. Whatever, no? So si Bronner ba, nag-open up siya sa inyo na parang may uncertainty, unrest among soldiers? To be honest, wala siyang binabanggit. Wala siyang binabanggit. He just, parang nagsa-sound off lang. But you felt it na parang, there's frustration, di ba? Yes. On his part. Yes. At saka sa akin, the gesture alone, di ba? Na paalis ka na, tapos ka na magpagupit. Bumalik ka pa, tapos magpagkwentuhan ka. Basta't ang sabi niya, sir, attend ka ba mamaya ng rally? Yes, sabi ko. Kasama ako ng taong bayan na galit. Ang sabi lang niya, sige sir, we'll ensure by your security. We'll protect you. Pero nafe-feel mo, sir, na meron among the mga retired officers na talagang gigil at gusto na magkakudeta, parang gano'n? Well, yes. Meron, may gano'n. Yes. In fact, I want to be transparent. I was invited to attend ba yung meeting nung Ternilis MUP. Yung MUP kasi it stands for Military and Uniform Personnel, di ba? Puro mga retired generals to. Nung patapos na yung usapan nila, well, I just wanted to say my piece kasi tahimik lang. I was just listening. Pero I was allowed ba nung sabi ko, Chairman, before you give your closing remarks, pwede ba? So I said, it seems na, sir, desperado tayo lahat, no? Naririnig ko lang na kasi parang ang patutunguhan nito, ang gusto niyo drastic yung pagbabago. Pero sa akin, sabi ko, I just want to share yung position ko. Kasi 2 beses po ako nakulong Di ba? Namatay tayo. No? Next year, 70 years old na ako. Wala bang mas bata-bata dito? Di ba? Inimbita ka, parang gusto nila na kasi, sabi nga nila, Ariel, people are looking back for a leader, for na hindi naman sa pag-aano, pero yung pangalan mo, isa sa mga lumalabas na wala naman maibato, wala silang ganyan, di ba? Pero, parang ang dating ba na ikaw pa rin ba makipag sa akin baka may mas bata-bata pa diyan. So for you, tapos ka na doon? Ang maaring siguro dumating sa punto na nagmelo tayo, no? At yung experience nga na yon na nag-away-away kami noon lahat Ibig mo sabihin talaga merong unrest among MUPs na parang naiinis sila, galit sila. That is kaya lang nga kasi ito yung sabi ko nga dapat maingat pa kasi lahat naman lahat may mga bagahe na. Even hindi ko maiiwas na tumanda tayo, may bagahe na rin tayo. And that was the reason why, remember, let's pull back history. Bakit nagkaroon ng Young Officers Union noong time? Kasi nakita namin yung RAM, may mga bagahe, yung mga leaders namin. In fact, yung mga ginawa namin na mga exercises noon, finally, nung humiwalay na kami, yung Young Officers Union, alam na namin. Kasi noon, na-blackout kami.
Wala kaming alam eh. Sumusunod lang kayo? Sumusunod lang kami. So, tapos nakita nyo ngayon? Nakita namin na kailangan pala, we should have a voice. Kaya nagkaroon ng YOU. Sino mga membro doon bukod sa iyo? Si Danny Lim. Ako, si Abby Porganan, Dado Valeroso, yung mga junior officers at that time. Mga kapitan. Ang major lang nga namin doon si Abby Porganan kasi temporary siya na naging major So at that time, no? But that was the reason why na nagkaroon ng gano'n na yung YOU, maybe, yun na rin ang parang ginawa ng mga Magdalo na nung nag-form na sila, nagsarili nila, na wala sila mga senior officers, mga ano. Pero ngayon ba may ganyan pa rin sa militar? Parang wala na tayo naririnig doon. YOU, Magdalo, wala na no? Wala. Kaya yun ang tanong nila. Ariel, wala ba tayong ganito na Ang sinasagot ko, wala nang Captain Kerubin noon. Wala nang Colonel Kerubin. Pero gaano kalaki yung impluwensya ang mga retired generals, officers, sa pagkilos ng mga mas bata na mga sundalo? Depende rin yan. Kung sino nga yung mga senior officers na to, di ba? Sabi ko nga, may mga senior officers kasi, mga retired generals, no, na we should be, in all honesty, may mga bagahe, may mga faction, may mga sila. Mga interest. May interest sila, di ba? May mga sinusulong na mga leader. Yeah. Kaya yun yung sinasabi ko nga kay Chief of Staff, na be more discerning. Be more discerning. Kasi otherwise, ilan uli, no, kung babagsak na naman yung ekonomiya, babagsak na naman yung talagang. Of course, we share yung sentiment ng mga tao, no, na talagang galit, no? Yes. Even ikaw, inaamin mo naman sa akin na galit ka, masama loob mo sa mga naririnig mo, nababalitaan mo. Mas lalo na siguro yung mga hindi masyadong kalakihan yung sinasahod, di ba? Tapos mapapanood mo sa news, ang yayaman itong mga politikong ito. Ito, hindi ko naman ini-encourage yan kasi siyempre, sentimento na Sentimento Pagka nakita nila siguro yung dami ng tao na naandyan. No? Pwede magbago. Critical mass ang sinasabi nila. Baka pwede magbago. Alam mo, nasa tayo na we were just probably waiting for the tipping point. Itong ginagawa nila na investigasyon kasi maganda ito. It gives us sa mga ordinaryo na hope. Kaya lang kasi nung nawala si Mayor Benji Magalong, for example, nag-resign din si Ping Lacson sa Kami kunwari sa akin na naniniwala dito sa dalawang tao na to. Parang nababawasan yung aking yung faith. Sabi ko sana tapos nabalitaan ko yung daw ICI hindi na raw closed door daw yung hearing. Closed door, yes. Well, sabi. At wala silang contempt powers. Akala ko recommendatory lang sila. Akala ko noong una, narinig ko one time kasi si Secretary Vince Dizon na nagsasabi na i-even yung ginagawa nila na investigasyon sa ipapublish daw nila yung yung ongoing na investigation, lahat kung anong nangyari, ang finailan ng kaso, ganyan, to be transparent. Well, sa akin, maganda yun, di ba? Ang taong bayan kasi naghahanap sila talaga ng ng kasagutan sa mga tanong nila. Sa nangyayari ngayon, di ba? So mas gusto mo na open yung ICI sa public? Yes. Dapat ganun. Yeah, dapat i-open nila and then kahit na sa mga gusto mo manood kunwari, di ba? Then kasi kung patago ito, nako, sabi ko, yung worry nung iba dyan na baka na naman may sacred cow, may wala na. So ibig mo sabihin, Colonel, may danger kapag naramdaman ng taong bayan na parang merong mga pinoprotektahan na mga tao, no? And ako naniniwala ba doon sa sinabi ni Senator Ping na sundan natin yung ebidensya.
Huwag tayong paano-ano, kundi kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo And bahala na kung sino dapat managot, di ba? Kung ang tinumbok na ebidensya doon, so be it. As a military man, ano po bang mandato ang sinusunod ng ating sandatahan lakas? Well, nung sa amin kasi noon, ang reason namin na kaya kami umalma noon, we were the protectors of the state and the people. So we believe ba na when the people are now oppressed and we see that ang oppressor yung gobyerno, yun ang reason namin na di ba? But that was later on klinaro naman nila. So marami ng ewan ko kung yung totoo na interpretation nila na protector of the people in the state kasi ginagamit na naman ng ibang grupo na di ba? The same thing, di ba? You don't see any parang elements ngayon sa nakikita mo within the military na pwedeng mangyari ulit yung nangyari ng mga panahon ninyo. Wala pang gano'n? Wala pa ako nakikita kasi i-even tinatanong ko yung mga bata na nakakausap din natin. Ang sinasabi naman nila kasi malaki na rin yung benepisyo nila. Meaning, kung susugal ba sila, itataya nila itong parang is it worth it? Parang gano'n yung mga tanong nila na papalagay ko partly true. Kasi nung sa amin noon mababa ang sweldo namin. Saka yung mga, di ba, mga bota nyo yata, di ba? Mga luma na mga butas-butas na di ba? Yun ang mga issue noon Marami kang issues na noon. Even nga yung pagkadali namin ng di ba, kay Abu Sabaya. Ang gamit namin na night vision goggles first generation, yung gamit ng mga Amerikano, third. Hinihiram ko yung gamit ng Amerikano, sabi nila, "Sir, these are new ibig ba sabihin kung bago yan, hindi namin kayang susuot mo lang yan ganun ang Armed Forces noon. May depth perception. Di ba? Akala mo malayo pa yung kalaban mo. Sabi niya, "Sir, 50 meters maya, lagabugan na. Ano nangyari?" Sa harap mo na. Nasa harap na pala. Pero kayo hindi na gano'n. Okay na ngayon. Okay na. Hindi naman na ganyan. Wala kang nakikilala ng mga parang rising leaders from the ranks na parang katulad mo, katulad ng Magdalo, na wala ka pang nakakausap na gano'n? Well, marami kong in fact, ako nga nagko-caution sa kanila kung minsan. Hindi ba nila maitago yung nila? So, naipopost nila sa social media. Okay. Kaya sabi ko nga, take it from me. Hindi nga tayo nakapag-general kasi we speak our mind out. Kasi, would you believe ba na may kaibigan tayo, na nagsabi, solusyon lang dito lahat ng mga bagong graduate ng PMA. Bagong graduate ng PNPA, gawin yung ginawa ni yung Magdalo, cut yung tapos lahat daw ng bilyonaryo ganyan. Buksan yung mga accounts nila, kung ill-gotten wealth, ibitin nila. Grabe. Sabi ko, masyado naman. So, may mga ganun na sila. Isipin mo, bagong graduate. Bakit ka mo bago na graduate? Walang bagahe. Wala pa, no? Wala pa. Impluwensyahan, no? Wala pa. Pure pa. Pera at politika. Yeah, pure pa yung mga intentions, pure pa yung buti ikaw hindi ka, naapektuhan ng ganyan, no? Sa tagal mo na nakikilala mo yung mga politiko, di ba? Mga businessmen. Yes. Paano mo na-handle yun? Sabi ko nga, yung buhay natin was carefully planned by Him. Di ba? Faith talaga. Remember, takot ka kay Lord. When I got out of the service, I don't own any house. I cannot even buy a brand new car. Remember? But of course, sabi ko nga, God is so good. No? When we were given a job, okay na. It all fell into place. So, pag at least may wisdom ka na. Nung araw puro gera-gera lang yung So at least ngayon, marami ka nang nakuha na perspective ba? But how do you rise above that? Yung temptation na mag-give in ka sa pera, sa impluwensya, paano mo nagagawa yun?
Well, ito, i-share ko na rin lang na kasi one time, nasa Baguio kami. I was visited by 3 senior officers, sa bahay ko doon. Mayor Benji Magalong, Lieutenant General Ronnie Ordoyo, and then there was Mike Aspirin, who was the CEO of Balisin and COO of Alphaland. So, it was New Year. Umihi ako pagbalik ko dahil magla-lunch kami. Sir, sabi niya, nag-usap-usap kami na ganyan na lahat tayo except siguro kay Sir Ronnie, sabi niya, Ordoyo, nakulong tayo. No? Marami tayo sa mga reformist. No? But some of them were given positions. Sad to say, others were eaten up by the system. Pero ikaw, sir, sabi, very consistent ka. Sweat and blood. Nagulat ako yun. It came from Mayor Magalong. Sweat and blood. Kahit anong-ano mo, i-post mo to, ganyan, lahat, i-flaunt mo, nobody can question you. So bakit ka? Paano mo nagagawa yun? Kailangan kasi panindigan mo dahil nung graduate ka sa PMA, ginamit ko, hindi ko man malay ko ba na Bible praise, ano pala yun? Passage, no? Later on, nalaman ko, Proverbs chapter 22, verse 1. Which is? A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. Yan ang motto mo sa buhay mo. Sa buhay ko. Pero bakit ka nga ba tumakbo? Ano bang gusto mo mangyari? Ganito rin, no? Sabi ko nga, nung mga panahon na yun, no? Wala pang niyan, wala pang issue ng flood control wala dito. Pa. So, wala pa. Hindi pa yung pinag-uusapan. Ina-anticipate ko lang kasi yung mga anak ko, lahat sila magiging professionals na. Sabi ko nga nung one time nag-usap kami na if finally I was able to catch up with you guys and became a responsible father, no? So why can't I now offer myself? No? Anyway, tapos naman na kayo lahat, no? Share the blessings. Nakikita ko yung problema ng bayan. Sabi ko, I can no longer take this sitting down. Gusto mag-contribute, gusto mo makatulong, lahat, di ba? So I was willing to leave my comfort zone. Yeah. So yun lang. I wanted to share the countless blessings that Lord gave me. And if I was finally I was able to become a responsible father to my children. So why can't I offer myself now and be a responsible father to the nation, to our countrymen? Diba? Parang lang ang sarap ng feeling mo na tumulong. Yan, nakatulong ka, tapos ka na okay ka na sa lahat ng mo, di ba? May Medal of Valor ka na, libre lahat na anak mo sa pag-aaral. Meron kang monthly allowance na ngayon 125,000 na tax-free allowance, di ba? Ano pa bang hanapin mo? Yeah. So kailangan lang talaga na sa dami ng binigay sa'yo ni Lord na blessings, i-share mo sa taong bayan. Ngayon, nung narinig mo itong mga project ng mga congressman, ng mga senador. Galit na galit ka, di ba? Imagine, ikaw papasok ka doon sa mundong ito, so, kung sakali pinalad ka, pero itong dadatnan mo. Kinakailangan, di ba, may insertions, di ba, may mga project ka. Ang nakakalungkot pa dito, siyempre, ibalik natin yung nakaraan, yung misis ko noong una, si Doktora. Of course, about corruption. Napoles. Napoles to. Pagpapasok ka ngayon sa Senado, may iba pa ron na involved din. Di ba? Parang Papor ka ba, Colonel, na tanggalan ng funds ang mga mambabatas na wala na silang hold sa mga projects? Tama yun. Kasi kung titingnan mo nga naman, legislators, Yes. they're there to legislate, to pass laws, ganyan. Ano ba naman ang nila sa pakialam nila dito sa mga proyekto na to, na di ba? Sa akin, ay pabor ako. Kasi even si Senator Lacson nga, di man siya kumukuha ng mga mga PIDAF na yan, di ba? Yes. It can be done. Let's talk about
Orly Gutesa. Yung isa sa mga nag-volunteer na tumistigo sa Senado, hindi na natin siya masyadong naririnig ngayon, no? Ano bang balita sa kanya? Dahil Marines din to katulad mo. Yes. Nung lumabas kasi yan, no, na nanonood tayo nung hearing, at nagpakilala siya na Marines. Yung mga kanyang sinabi na sabi ko, kapuri-puri. Dahil siyempre, Marines, ang lakas ng loob nito. Kaya nag-post ako ng Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Ako talaga nag-post doon. And then sabi ko nga, hope other similarly situated security detail, if they too are bothered by their conscience, pwede rin silang, well, nag-viral. Nag-viral. So, akala nila, ako yung Ikaw handler. Ako handler. Ako sabi ko. Pero I asked some officers na nasa serbisyo pa ngayon about this guy. I have yet to hear a negative comment. Ang sabi, sir, maayos po yung serbisyo niya nung nasa MSEG siya. Yung Marine Security and Escort Group. Sa Intel yan natin. So, yung isang kabatch niya na tao ko dati, ganun din. Sabi niya, sir, protektahan natin yung So, meaning, okay. Wala siyang bad record sa military. Wala. Kung siraan man siya, maaring, ang nakikita ko lang dyan, baka naman yung statement niya, some are true, some are di ba? Kaya, may efforts daw na mag-retract siya. So sabi ko, kung may effort na gano'n, ibig sabihin, meron siyang sinasabing totoo. Di ba? No, ganun lang na. I really, to be honest, I don't know him personally. Never got to talk to him since before, up to now. Wala pa rin, no? Up to now, yeah. So yun lang. Pero, ano bang rule sa Marines pag Ano bang nyo? Cardinal rule ninyo? Well, kung nasa active ka, hindi ka pwede lumabas sa ganyan kasi, di ba? Gaya nung para kang Pero ito kasi, retired na rin siya. Walang pinag-iba rin doon sa mga retired generals. So, pwede ka na maging opinionated, di ba? Wala na yung mga rules ng ng Marines. Yeah. Oo. Yun yung dyan. Na, to be in other countries, in fact, they give weight to statements from senior officers, no, and senior NCOs like Gutesa, kasi may wisdom yan di ba? Na nagserbisyo sila. So tingin mo, dapat pa rin siyang kausapin ng ICI? Well, at ng Senado? Ang tingin ko naman, sabi nga ng isang interview ni Senator Ping, wala pa naman kumukontra sa sinabi niya. So, yung pa rin nag-exist na sinabi niya, yun pa rin naman Walang lumalabas na kundi sa social media lang. You almost died. Or actually, you died. Sabi mo, paano yun? Please tell us that story. Well, ito yung nangyari noong 1989. Well, I led the assault of Camp Aguinaldo in 1989. So, kung matandaan natin noong tinake over namin yung Villamor, that was November 30 to be exact. So, nag-regroup kami uli doon sa White Plains, doon sa may lapit sa Temple Drive. Yung temple, yung Mormon na church doon. Diba? Lumipad yung Sikorsky. Nandun pa yung galit mo na hiniram ko kay the late Jet Duque yung kanyang kinonvert na M14, ginawa niyang sniper rifle. Ako nakagalil ako Hindi man tatama yung galil ko dun sa Sikorsky, di ba? Pero nga nung Jet, sabi ko, pinahiram. Inuupakan ko ngayon yung Sikorsky. Pag-release ng rocket na ganyan, sumigaw yung mga tao. Mga tao ko na, Sir, sabi niya, nag-release ng rocket. Maniwala ka dyan, kahapon, di nga tayo tamaan Lakas ng loob Bullseye ako. Yung baril na gamit ko,
Hindi ko na na-recover yun, sabi ni Jet Duque, baluktot daw na ganyan. Tumilapon ako na malayo, yung katabi ko, dead on the spot. Oh my gosh, no? So, gano'ng kalayo sa yung pagsabog? Malapit lang. Malapit lang. Yung tinataguan ko na ganyang kapal na, warak yun. Warak yun lahat. Tumilapon ako ng mga 10 feet siguro. Ganyan. Tapos sinila na nila ako na ibalik nila. Doon sa luma, yung mothballed na Ace Health Club, hanggang ngayon, makikita mo dyan, hindi pa na renovate, hindi pa naandun. Yun yung kinamatayan ko na Kasi, nung nandun na, mayroon doon na swimming pool na wala ng tubig, doon ako dinala. And then, slowly, alam ko na masama yung tama kasi may numbed yung katawan ko. And hindi ko may galaw yung extremities, lahat. So, slowly, nawawala yung paningin ko. So sabi ng mga tao na sir, wag kang pumikit. Mababaw lang yung tama mo. So sabi ko alam nyo, gera to . So normal lang tanggap ko to. Kasi papawala na . Ibig sabihin, mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Nung napinikit ko na lahat ng nasabi ko wala na akong makita kaya pinikit ko. Nag-ano sila na umiiyak na lahat na Yun na yung sumunod, I woke up sa hospital na. So, ang kwento ng mga doktor na lahat, nung dinala ko sa morgue ng Quirino Labor Hospital. Morgue, morgue na. Morgue. Ng Quirino Labor Hospital. Yung mga doktor ng Diluna, nakita nila yung singsing ko. So, sabi, nag-usyoso sila dahil pumipitik. Pero kasama ko yung mga dead bodies . Sabi nila, official to. Tapos nakita nila yung graduation ring. So kinausap nila yung mga gwardiya ron ng Metrohome na pwede ba namin ilipat kasi official to . So siyempre alam nila na Tiger camouflage ako, rebelde ko. Ayaw nila at first. Nung sinabi nila na doktor kami, ganito, ganyan. So pinayagan. Pagdating ko ngayon ng Diluna, along the way, 3 times din ako uli nag-arrest. So sini-PR kanila, lahat So pagdating doon sa Diluna na yan, itinabi na naman ako sa mga patay. Di ba? Kaso, nagugulat sila kasi wala akong pulso pero yung daliri, yung gumagalaw. Ito ngayon yung version na partly siguro na totoo na. December 2023. So somebody texted me. Sabi niya, Sir, this is Dr. Marion Andres, a former military surgeon. May I call? Siyempre, yung attachment ko, parang surgeon, malapit na yan. Tinawagan ko kaagad. Ang sagot niya, Sir, Vice Mayor po ako ng Marikina. So, pag sabi niya Vice Mayor, ang una kaagad nasa isip ko, ano kaya i-request nito? So, sabi ko, Vice, anong pwede ko maitulong? Sir, wala po, sabi niya. Meron po kasi kung personal na alam sa inyo na gusto ko ako mismo magkwento. Okay. Ano po yun, Vice? Sabi ko. Nung dinala ko po sa Diluna, isa po ako sa mga nag-assist. So sabi ko sa kanya, Doc, kumusta po ang lagay ko nun? To be honest, sir, dilated po yung pupils ninyo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko man ako doktor. So, anong ibig sabihin nun? Doc, sir, you were dead. You were dead. Ako, pathologist ako, sabi niya. Since ako ang pinakamagaling na maglagay ng IV sa buong Diluna, ako yung na-request nila. Pero pagdating ko doon, wala akong makita . Wala kang vein na kasi patay. So, kung titignan mo yung katawan mo, may cut down, sabi niya. Ano naman yan? Ito yung cut down. Yan. Yang ginupit, binuksan nila para dyan nila ilagay yung tube ba na lalagyan ng dugo, lalagyan na Kasi wala na Wala na. Pati sa mga paa. Sa paa ko marami yan. Yun ang kwento niya. So, totoo pala. Sabi ko, totoo pala, namatay ako. Namatay ka. How long?
na namatay. Yun lang hindi natin. Hindi niya na masagot yun. Hindi masagot yun. Pero paano ka muling nabuhay? I'm sure masasagot niya yun. Yeah, nung ano na, nagpasak sila kasi sabi nga ng mga senior na mga consultants na dumating na nag-volunteer, sabi niya, tignan ninyo, nagpasak kayo ng dugo, lumalabas lang din sa daming tama niya, di ba? So what you do is suture you. Isarado nyo lahat yung ano, kasi I had 67 shrapnel wounds at that time. Meron ka rin sa mukha o sa katawan lang? Ito, yan. Meron ka dyan sa ano? Yan. Tapos sa ano, sa mukha, swerte ko nga. Oo, swerte mo sa mata, hindi, ano? Yeah. Yung ano yan. 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 Ayun, tinahina yan, no? Ito. Tapos yan. Yan. Yung mga shrapnel, no? 67. 67? Mas marami, actually, mga ganyan kasi mga ano yan, no? Yan, no? Yan. Dami pa. Yan, no? Oo, no? Yun, di ba? Oo, no? Oo. Dito rin, ganyan din. So, lahat ng ano, parang sawan-sawa sagana tayo sa peklat. As soon as noon na natatahi-tahinan na ganyan, tumaas daw yung BP ko ng 70. Di, eksperimento na to. Okay lang naman na eksperimento kasi patay ka na natin. So, in-eksperimento lang nila. Nagbakasakali lang, no? So, there were 3 sets of doctors who operated on me for 13 hours. 13 hours. And during those 13 hours, wala ka naalala? Wala na akong tandaan. Kahit na yung, alam mo na, di ba yung kwento ng iba, pag namatay ka, you go to heaven or you go to hell or walang ganun. Ang pwede ko lang maikwento dyan, sabi ko sa akin, complete darkness, no? Darkness. Wala akong matandaan na Kaya ang biro ko mukhang ruta ko hindi papuntang heaven. Sa darkness ka. Sa maglim. Sabi ni Lucifer, huwag niyong dalhin yan dito. Balik mo yan. Balik mo yan. So, yun, no, So, 13 hours ako inoperahan. When I woke up, at first sa recovery ward, ginagalaw ko yung kamay ko. Kasi, ang nag-register sa'yo, patay ka So, parang nananaginip ka na So, I was moving my hands sa ganyan. Sabi nung nurse Dok, sabi niya, yung pasyente natin, nagpo-pull up. Ang sabi nung doktor, hayaan mo siya, gusto niya mag-jogging pa Well, you're full of hatred, di ba? Galing ka sa patayan, ganyan, tapos ganun ang naririnig mo. Hinablot ko yung mga takbo silang dalawa. Sabi niya, sir, sabi niya, yung hinihila mo, yan ang bumubuhay sa'yo. Oh my gosh. Wow. Tinali na naman nila. So, nag-register sa buhay ako. I'm sure I was sedated ulit. Diba? Ito na ngayon. Nilipat na ako na Surgical Intensive Care Unit. But since hindi ka pa naniniwala na totoo talaga na buhay ka, ito na. Nung dinendress ako na ganyan, naramdaman ko yung hapdi. So I slowly opened my eyes. Pagbukas ko na ganyan, may mukha na parang anghel ba sa harap mo. Okay. Nung nagki-clear yung vision ko na ganyan, nakaputi na gown na ganyan. Alam mo, dinasal ko kaagad yun, sabi ko, Lord, thank you very much kasi alam ko naman na makasalanan ako. Pero tinanggap mo ako sa heaven. Ganun ang ano ko. Totoo yun? Yeah. It turned out si Doktora pala yun. Yun ang first wife ko. Wow! Grabe Doon pala kayo nakita. Yes. Yun ang mission niya on earth, buhayin lang ako. Kasi namatay din eventually. So, nung napansin ko na may mga kasamahan pa ako na nagtatago na they need ba samba na nagplano na ako na tumakas sa Viluna. March 14, with all my wounds still fresh. Tumakas ka? I escaped from the hospital. Oh my gosh. To live a life of a fugitive. So, I escaped from the hospital March 14, 1990. So, I became a fugitive until I was caught 1991. 1 year after. 1.5 years. 1.5 years after. So, nakulong ka ng ilang taon after nun?
Another 1.5. 1.5 na naman. So I was released December, Christmas Eve of December 1992. Na ganun tayo, balik tayo uli sa tungkol sa yung about heroism ba, about ano. So February 9, 1993, minasakir yung 21 Marines sa Tuburan, Basilan. Na-release kami ng Christmas Eve. I was invited, no? Kasi yung nag-birthday si General Ruiz, na dating boss ko. Di nakita ko nung commandant, si General Cabanlig. Oh, si Ariel nandito. Sakto naman, sabi. Padala natin si Ariel sa Basilan. Anyway, war freak siya. Para habulin niya yung mga At galit yan. Yung mga MNLF na ambush doon kay These are my medals, no, that were given to me. Kung baga sa the highest is yung Medal of Valor. Ito yun. Yan. Ito. Yung next na second combat award is this Distinguished Conduct Star there. That's the second combat, highest combat award, no? So, isa niyan. And then, yung Gold Cross Medal is the third highest combat award, no? I have 7 of these. So, all the rest, siguro yung iba, maraming mga medalya, pero triple M, mga ganito, mga 100 yan. Pero, ang pinaka-importante siyempre yung Medal of Valor. Ano mo nakuha yan, yung Medal of Valor? Ito nakuha ito doon sa all-out war noong 2000. Kung saan tayo yung pinadala nila to liberate Kauswagan. Remember, di ba? And then we had Commander Bravo. Commander Bravo. So we had to push the MILF back to Abu Bakar. Kasi kaya every time na maalala nila ng mga taga-Lanao del Norte about that, nung nangyari yun, sinasabi nga nila na mapalad tayo kasi naandun sila Colonel Querubin at yung mga tao niya na talaga nag-wish ng buhay para maitulak, maibalik sila sa yung MILF. Yan sila Commander Bravo noon, doon sa kinalalagyan nila sa Camp Abu Bakar. Pero sa nangyayari naman uli ito na ganito na mga corruption, diba? Sa isang punto, problema natin sa sa secessions, problema natin sa mga insurgents na yan, nasosolve na natin. Ito naman ngayon. Kasi sabi ko, the best antidote to insurgency and violence, extremism, and even terrorism, it's good governance. Aided by a well-disciplined men in uniform. So, yan ang pero paano mo sasabihin ngayon? With this corruption uli, lahat. No? Nasaan na yung good governance na yan? Baka naman dumami uli ito magre-rebelde na ganyan, di ba? So, dapat gusto ko ipaabot na na seryosohin natin ito kasi ito na yung pagkakataon natin na makuha natin yung kumpiyansa, yung trust ng taong bayan. Na seryoso tayo. No, if you want to end all this, good governance, anti-corruption. At pakita ng gobyerno. Pakita ng gobyerno. Na merong hustisya silang ipapataw dito sa mga taong nang-abuso sa atin. Yes. Diba? Wow! Grabe ang kwento ng buhay mo, Colonel Querubin. Oo, kanina pa ba tayo mas makikinig kundi sa taong talaga nakaranas ng mga ganitong delikadong engkwentro para lamang matigil ang korupsyon, di ba? At kaguluhan sa ating bansa. Kaya, thank you. Thank you for sharing your story with us, Colonel. Well, at maraming salamat din, Julius, kasi every time na nabibigyan tayo ng pagkakataon na ganito, na mai-share man lang natin yung pinagdaanan natin, yung mga experiences, mga lessons learned. Nakakatuwa lang kasi ano naman din, kung sino man yung manunood nito, ng mga bata ba o makikita nila kung saan ba ang pinanggagalingan ng Ariel Querubin. Yes, correct.
Siguro, panghuli na lang po, ano hong ang gusto niyo sabihin sa ating pamahalaan bago ho tayo magpaalam? Well, ito yung panawagan ko, no, sa ating gobyerno at ating pamahalaan natin ngayon. Since naugpisan na rin natin ito, no, at nailabas ng ating mahal na Pangulo, no, si PBBM, itong lahat ng anomalya na to. Tama lang yung sabi, mahiya naman tayo, no? Sa mga involved dyan, mahiya naman kayo. At sana seryosohin natin yung mga nag-iimbestiga dito na panagutin lahat ng mga involved dito sa mga katiwalian na to. Kasi sabi ko kung kinulong tayo 2 beses, lumaban tayo. No? Lumaban tayo against corruption. Yun nga yung sinasabi ni Mayor Magalong na kaming 2 ni Colonel Querubin, nakulong kami, lumaban kami sa corruption, lumaban kami sa mga katiwalian. So ito na yung pagkakataon natin na ikulong din natin, no? Ikulong ninyo yung lahat, panagutin ninyo yung lahat ng mga involved dito sa mga anomalya na to, no? Yun lang ang hinihingi ng taong bayan, no? May managot dito at tama sila, no? Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, tutumbukin natin dapat. Wala tayong sacred cow dito. Yun lang ang inaabangan ng taong bayan. Yan. Well said. Thank you so much, Colonel. At good luck sa iyo at good luck sa ating bayan. Thank you. Thank you so much. Sa kanila na bag. Kaya hindi ako bibili ng bag. You're so blessed, oo. Kasi ba't ako bibili? Taon-taon may bag ako nare-receive. Exactly, oo. Diba? Parang sobrang kung ilang years na ako sa kanilang endorser, yun yung ganun rin karami. At hindi lang saya, Pasko. Saya. Pag birthday ko. Oo, yan. Tapos pag anniversary nung Ultra Mega. Yeah. Bigay ni Ma'am Julie. Oo. And then, because endorser si Pokpang, si Pauki, at merong matching sinelas ni St. Francis. St. Francis. St. Francis Assisi. Ba to? Tama ba? Hindi ako nagkakamali Ngayon habang tayo nag-interview, parang bukas yata yung feast day. Talaga? Paki-google mo nga, Papo. Google na natin. Today. Ay, na mo? St. Francis, See, habang kami po ay nag-shoot ng aming vlog, may St. Francis na keychain, si Mama P. Sinelas. Na chinelas, sa St. Francis, ngayon din po. St. Francis de Assisi. St. Francis de Assisi feast day today. Ngayong Sunday. Happy feast day po. Yay! Ayan. So ito, gift din sa akin to. Yeah. Tapos, kasi ako, mahilig ako maglabo Traveler ako. Yeah. So, kailangan ko to. Parang gabay, di ba? So, where your slippers or sandals take you, ganon, ayan. You'll be safe with the St. Francis. Correct. God bless the St. Francis. Imagine, feast day. Fiesta pala niya ngayon. Ayun. Yun na. Simulan na natin. Ang bag reveal. Ano ba gusto mo? Yung labas muna o loob? Yung labas. Labas muna. Tunayin natin yan. Ito yung mga extrang mga pack. Ay, wait. Bago yun, would you know anong tawag sa bag na to? May tawag doon nga sa LD. Ano ba tawag dito? Kung alam niyo po yung style ng bag na to, yung mga nanonood sa atin, pakitype lang po sa comments below. Alam to ng mga Nepo babies. For sure. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.